bawal yung pag-atman mo sa tao. Kasi bawal yung inaapi mo yung tao. Kaya ang gusto ng kumpanya, ibalik lang talaga balang gumastos na sila ng bangker. Biro mo 4 days na yun, biyahe. Na-discover na may stowaway. Kami, pagbitaw ng barko, hindi lang stowaway, pati yung kasulok-sulukan, kaganyan. Sikapin namin yung kung may bomba. Kay uso nung una na yung bomba. Saka ng barko, tapos maglagay ng bomba. Oo. Oo. Kaya sa kabina, walang papasok kasi sarado ng mga kabina. Pero kaya lang, yung sa pamprom, kagaya ng pamprom, saka sa ilalim ng makina, pwede isaksakan mo ng bomba yan. Kaya mahigpit ang kwan nung una. Di ka basta-basta na aalis sa perto na walang inspeksyon. Kaya ang stowaway pa naman, hindi mo alam na yung bomba pala dito kasi lalo rin mga babae, pag kunyari medyo buntis siya. Pero bomba na pala ni kwan yun. Oh. Kaya may ganun ang kahigpitan. Ngayon naman, ang pirata, pirate na naman ngayon. Pero mukhang tumigil ang pirata ngayon. Kasi mayroong France na may barko ba sa Francis ba na naglawig ba sa nagkuan sa dagat laot. Gi-hold up kuan niya sa mga pirata. Di tawag ng anak. Pagtawag na may kuan sa Pransa diya sa Dibuti ba tong lugar. Na may kuan dito na may mga Francis na mga sundalo ba. Gitawagan dito sa ilang nasyon na pag-check up ning kuan kiningalan nga yate kay gidala man ang yate sa mga pirata. Pero mo 4 months lang, milyon dollars na ang nakuha nila. Nga may kampo sila na laking kampo. Di gi-check up yan sa mga Navy o mga sundalo sa France. Padala ng mga helicopter, 5 ka helicopter. Nakita man yun nga sakay siya ng papunta sa kampo nila. Yung nga dahil siyang marabang lusubin nila yung kampo. I-raid nila. Pag-raid, nandun yung mag-asawa. Ay, nakasuhan yung 6 na pirata yata. 2 ang maiksi lang ang sentensya, mga 4 years lang. Iba, 8 years. Kasi maliwanag na pirata. Yung dalawa, mangingista lang yun. Yun ang nagtagaluto yung isa, chip cook, yung isa, nakakuha ng isda. Kaya ang nangyari, dala sila sa France, gikasuhan sila sa France. Gikasuhan na sila sa gobyerno, binigyan pa ng kwarta. Ang daming Francis nga nagalit sa gobyerno. Namirata pa raw, tapos bigyan pa ng pera. Ha? Saan ba makapay ng pirate yan? Punta ka lang doon sa kwan. Pero mo, ilang buwan lang, milyon dollars na nakuha nila. Tuloy ko ito yung taga-Godsay, Kaya nga, kung ganun ang mangyari, kaya kumalma na yun ang mga pirata ngayon. Kumalma na kasi dahil sa nangyari nga, na sako pala sa France colony pala yun. Nahuli sila. Kaya ngayon, may narinig ba kayo na may barko na pirata ngayon? Pero yung pinakakali ng sir, ano? Isang taon, bago pa lang yung nangyari. Oh. Kita mo yung tapos may kasunuan na, kung sila sa gobyerno, may kasunuan na. Illegal itong ginawa nila. May kasunuan na karon sa France. Kasi Francis yung kuan nila, pinirata, mag-asawa. Yung buti ba na kung sa laot, yung yate nila, gandang yate. Di ka mga pirata nga magandang yate mo sinasakyan. Malayo, kuan pa, mababa. Sabihin ng laman yun, mayaman talaga. Kaya ganun ang nangyayari. May kahigpitan, piracy. Kaya ako nung 2010, doon ko nagkaumpisa na may pirates na sa una. Doon nagkuhan kami yung seminar.
Yung sa opisina lang. Tinisting pa nga yung mga kasama namin yung magawa ito ng bomba. Hindi pumayag yung in charge sa gumagawa ng bomba kasi baka matuto na yung mga tao na marunong na pala gumawa ng bomba. Kaya hindi hindi inaalaw yun. Pero nag-testing siya. Ha? Pagkuhan to, Navy to na to namin, Navy. Na, testing talaga, muyanog yun ang building naman, gaganon ang building pagbuto, pagputok na niya. Kaya, walang tinuruan doon kung paano ano ang mga halo doon na magawa yung bomba na yun. O yung IED, explosive device. Mga IC sir, marunong yan gawa ng Trabaho nila yan eh. Pero kita, mahirap naman yung gano'n kasi bawal makabilitan ng gano'n mga klaseng chemical. Alam mo yung sa live pot, kung paano mangyari na minsan madisgrasya ka talaga. Ako nga, pag mag-lower lang live pot, kaya ako insert ko ako maglo-lower, di talaga ako papayag sa sampa ko nung sa live pot. Sabi, pauwiin mo ako, uwi ko kasi delikado yun. Nakita ko ng sitwasyon, pag oras natanggal yung isang side sa either forward or up. Once na matanggal yun, naglambitin na, matibay yung sa forward. Naglawit na yun. May posibility matanggal din yung dito sa up nga side. Di bagsak ka doon sa baba. Kaya, maiwas talaga ko dyan sa magsampa-sampa ng ganon. Total, ako naman nag-release sa life boat. Di bahala mo, sampa mo doon. Kaya ganun ang sitwasyon. Ang lifeboat sa amin sa aming barko, ang lifeboat tuwing Sabado, ini-inspection talaga yan. Yung kable kung okay pa ba ang kable, yung mga pinter, yung pinter tsaka yung iba pang nakakuan doon sa lasing, ini-inspection talaga yan. Kung ang motor mo release, maganda mong ikot ang motor mo release. Kasi may motor yan eh. Tsaka yung mga pagkain doon, mga fishing hook, nandun kasama yan. Tsaka yung sagwan, nandun lahat yun, inumin, nandun lahat. May sunlight light doon. Wala talaga. Sir, may bigas na doon, gano'n. Ha? Pwede kayo magsayang-sayang. Walang bigas. Yung tableta lang. Disupin ka ng ano. Tableta lang na within 2 hours ba yan? 2 days or ilang oras, di ka pa gutomon. Parang pakiramdam mo, lagi kang busog. Pero di pwede lagi kang kumakain doon. Di pwedeng panay inom kong tubig. Di pwede na sige inom tubig. Madali maubos yung laman ng 2 container o 4 container. Idami kayo. Kaya bawal talaga gamitin yun na mag-inom ka. Ay, inom na ako dahil may tubig. Bawal. Pag naningwit, sir, kilaw lang, walang luto. Kilaw. Sugba na lang, ihaw na lang. Pwede mag-ihaw lang. Madali lang yung uling kung gusto mo lutuin, madali na lang. Di pa magay, minsan darating din ang araw na ang alon titigil din yan. Kaya yan ang sitwasyon ngayon kung sumakay ka ng lifeboat. So, ano ito ay isda? Kaon nito, sir. Yun lang muna yung gamot. May gamot kasi. Yung gamot yun, di ka basta-basta gutumin nun. Laging chine-check up din yun kasi minsan awan ko lang kung may expiration yan. Kaya laging tinitingnan yun kung mag-expire na ba. Tapos pag medyo nag-expire na, order naman. Panibago order naman. Tapo na yan eh, wala naman eh. Tapos order naman ng kumpanya, order naman. Lagi yung nilalagyan ng mga pagkain na siya. Butangan pero may pagkaon ba? Wala, gamot na yun lang. Mga gamot. Mga dilata. Gamot para pagkain. Oo. Ang dilata, depende na. Pag emergency na, bahala na. Routine, monthly. Ang dilata, bahala na si Chief Cook. May tao rin si Chief Cook lang. Misman o kanang galiboy. Kung anong provision dalhin nila. Sakay doon sa lifeboat. Pero hindi pwede mag-stack ka doon sa lifeboat o mga pagkain na nasisira. Kasi Matagal yung stay. di naman asahan. Yung aksidente kasi di mo asahan yan. Sabihin mo na lulubog ang barko. Di mo asahan yan na sunod linggo lulubog to. Di.
nagkataon lang yan na masama ang panahon, tapos may problema sa barko, ganun. Kaya nga tayo pinasampa sa barko para kung may mga problema ayusin. Kasi masiyahan naman yung may-ari nga, maganda yung barko ko, dati marumi, makalawang yun, ganda na. Huwag man nasa, pabor man po na sa inyo, kay sa dami ng corona sumasampa, kayo nga nasa bagong sampa ngayon, napagandaan yung barko. Pabor na sa mga Pilipino. Barko nga, mapaganda. Oo. Oo. Kaya nga, pagdating talaga sa barko, trabaho talaga tayo, di yung blessing lang. Kasi primero, sa klaruhay lang, si primero, magbigay ng job order. Kung ano yung pinagawa sa'yo, alam na ni primero kung ilang oras siya matapos. Sandali lang ito, mga 2 oras lang, tapos na ito. Eh, kung paabutin mo isang araw, magtaka na yun, bakit di pa natapos? Matagal lang kasi yan, Oo. barko sir, naging perwero lang Oo. Kaya lahat ng trabaho sa barko, kasama talaga si Peter. Diyan. Buti nga yung ginawa nila ni Boso nung ni Chipmate, hindi walang Peter. Si Boso lang kinuha. Ayun, sa kwan yun, sa washing yun sa angkla. Magaling kasi si Boson sa Oo. kumpul sir. Pero mali lang yung ginawa ni Boson. Nga pupukin mo yung tubo na bayar ba o bullhammer lang. Oh. Ayun na nga, pinupuk nila. Kung nayupi yun, nabutas yun, magpalit ka na naman bagong tubo ngayon. Chief engineer naman yung uto sir, kaya sunod ka na. Wala chip niya doon. Chief mate pala. Oo. Chief mate. Kaya nga, si Chipmate din, hindi naman alam ang diskarte kung anong mangyayari. Di lahat ng Chipmate. Bakit tatawagin pa yung Peter sa makina kung alam ni Chipmate? Ganun talaga. Di siya na lang mag-utos ng bosin nga ganun gawin. So di alam ni Chipmate, ang alam na ni Chipmate sa trabaho lang niya. Oo. Pero pagdating sa trabaho sa makina, walang alam si Chipmate yan. Okay, understand? Yes, sir. Baka mamaya, malubog ng barko. Sige, sir. Ikaw ha? Tumano sa dagat, sir. Hindi na Hindi sila kayo sa lagpot. Tumano na sa dagat. Yan ang importante. Walang kabakaba. Kabakaba. Takot kayo masama sa lubog, di yung kaya ganda lalaki. Diba, Sir Fred? Parang madilim yung condominium natin. Okay lang ba, insan, yung liwanag? Okay, so good morning sa lahat. Morning, Sir Fred, Sir Asyo, at saka Sir Boy sa ating magigiting na trainer. No? Siyempre, sa inyo ring lahat, shout out natin yung mga pamilya nyo doon sa ibang bansa. Mayroong mga abroad dito yung wife. Si nandoon na siguro sa Bohol, si Christian, di ba? Shout out Christian, yung taga Bujol ba na si umalis. Ha? Bansag ba? Bansag. Oh, nandoon na siguro, no? Oh, tapos sampa kagad, ganun kalakas yung product ng Good Choice. Ha? 3 days, 1 day lang, pagtapos graduate, uwi ng skala, sampa kagad ng barko. Ha? Uy. Shout out dyan na, ba yun? Aliera, yung chief cook dati, no? Yung taga, South Cotabato. Cotabato, oh. Shout out dyan. Ingatan mo yung mo dyan, trabaho sa barko, no? Kasi yung trabaho natin sa barko, maraming nangangarap yan na gustong makatrabaho ng ganyan, kaya ingatan natin, no? Maliit man o malaki ng sahod, o shout out pala sa aking utol. No? Ha? O shout out boss, yan sa inyo si Kabalasak at saka si M. Highwell at saka si Kuya Kin at saka si Iron Gear, no? Okay. Shout out sa aking utol. Pauwi na yung 2 kong utol na mga Peter this coming March, no? Yung isa, mga 2.7 yung sahod niya, no? So, ang problema, wala pa siyang karelibo. Mahirap man kasi maghanap ng mga karelibo yung mga agency dahil kapos ba, no? Malaki ang niya doon. Umabot siya ng 2.7. Kailangan may kaya kayong dalawa, pwede siya ipadala doon. Yung Japan at saka si Saudi Boy. Sino pa bang ibang Saudi Boy? Yes, sampa. Basta wala kayong sabit sa medical. Ha? Ha? Mayroon tayong... Jan, 1,750 first time. Oh, 1,750. Palakpakan natin.
Ano man yun? Binata pa yun si Jan, oh, may asawa na. Binata. Oh, laylayhautin na rin yun eh. Diyan na ano, hindi, yung taga Cotabato. Kailan lang yun? Siguro mga 1 month lang siya sa Maynila or 2 months. No? Pinakamatagal na ninyo yung 3 months sa Maynila. Ibig sabihin, pag hindi kayo nakasampa ng 3 months, papatay-patay kayo. Di ba? Patay talaga yan. Oo. Kasi ako nga nung nagpunta sa Lunita eh. Di ba, may nag-hire doon na utility. Sabi ko, pwede kaya ako dyan. Shipyard experience. Sabi niya, tara sir, sama tayo sa agency. Tumawa lang ako eh. No? Kailangan kasi ang labanan doon, apply. Ha? Kung kaya mo maka-apply sa isang agency, sa isang araw ng 5 agency, ano talaga yan? No? Ikot-ikot sa kalaw. Ikot. Legit yan. Legit yan. Yung nag-ano ganyan, legit yan. Kasi yan may mga opisina yan, may mga agency yan na utility man yan sila. Mag-graduate ng marine, graduate ng nautical, minsan may mga backer na kapitan, chief engineer. Nakaano mo na sa opisina, utusan mo na yan dyan. O mag-hire ka doon. Kasi may points man yan sila. Pag maka-hire sila ng tao, lalo na pag opisyal. Halimbawa, dito yung papel mo ngayon, ilalim, naka-hire ka ngayon ng tao. Angat yan. Yung tambak-tambak man yung ano dyan, applicant. Mga bagong graduate. Utility. O utility. Hindi. Yan is scammer. Hanap na pera. Huwag kayong magbigay ng pera. Ito yung iba dun, sir. Magkano Big sir, bigyan big sir. Punta naman. Tama, mga duhag na buwing dito. O di, ano kayo? Ano? Kasi may mga agency man yan. O anong agency? Kailangan mga duman sa ganyan, o pwede ka na rumikta doon sa agency. Hindi, pwede rin anuhin mo yung utility kasi sakay man kayo ng taxi niyan. Taxi man, magbabayad niyan yung ano. Hindi na yan sir, si utility mo ba yan? Oh, pero siyempre, kung may pera ka, ano mo na, bigyan mo na si utility ng ano. Oh. Kasi ka lang mag-isa, di ka mabahal sa opisina. Oh. Sabi niya. Kasi mas ha? Pwede sa online, yung apply. Oh, pwede. Mas maganda man kasi yung may kasama kang utility, at least ano ba? Oh. Yung bunso ko nga eh, first timer eh. Apply niya position port engineer eh. Para kaagad yung utility ng taxi kay engineer official eh. Pagdating doon sa agency, Peter eh. Sir, di mo sinabi Peter ka pala, sabi mo port engineer. Wala na, nandun na siya sa agency. Diskarte mo. Bugoy-bugoy yun eh. Yun si ano. Saan talaga yung ano? Bugoy-bugoy yun. Si Jason Statham yun eh. Jason Statham, makita niyo yan. Saan talaga yung ano Pinakabugoy kayo na ano. Pero sa lahat ng mga kapatid ko na ilan yun sila, 3 man yan sila. Yung isa si Kankok. Ay yung sa kusina, Miss Boy. Yung isa na Peter, 3 years yun bago nakasampa. Isang agency lang na grabe ka loyal din. Isa diyan pabalik-balik. Sa Maribel, kay Captain, shout out pala Captain Astilio diyan sa taga Nasipit man 'yon. Biruin mo 3 years ang wiper, unang sampa niya wiper. Ay nung pagbaba ng Peter, nakita man ang galing ng hinang noon. Saka magaling pa sa masining. O di 1 month bakasyon extension si Peter. Adi una muna siya ng uwi. Si Utol. Nag-ano siya, wiper, pag sampa, Peter na. 1 buwan lang yung niya, bakasyon. Promosyon ba? No? Uwi na rin yun, ngayong March. No? So, shout out pala, BSM at saka Jibsin. Ano ba yun? Jibsin? PTC Jibsin. Star Ocean, no? May nakasama, nung nagpunta sa airport, may na AB na Star Ocean. Saan daw siya? So, babatiin natin. Hindi na natin isa-isahin yung maning agency. Ang dami yan eh. Pati rin yung mga nagpa-shoutout. Hindi natin maisa-isa. Diba? Unless kung ipakita natin dito sa matagal man yan. Diba? Ilang baso, Benji, yung maubos ko niya na, sa labat? Ayos lang ba tayo? Ha? So, ngayon, itong yung panggabi natin, pawildingin natin ngayon ng ito, wala man si engineer. Yan muna si Rasyo, mamaya natin to isa. Kailangan, kasi siya sa Saturday lang siya mag-whole day. Dito pala sa natin, pwede sila panggabi, alas 6 hanggang, alas 5 hanggang alas 8. Pero bawal na kayo mag-grind pag alas 8 kasi batuhin tayo ng mga kapitbahay natin dyan. Ha?
Yung tiltig, dahan-dahan lang. Steel brush lang ang ano. Nawa rin po niya, sir. Pagka sa oxygen, sir. Dinala doon sa ano, ginamit sa machine shop. Taglit. Pagkuha rin natin yun sa Monday. No? So, shout out sa ating mga nagpa-shout out. General na lang natin lahat. No? Luzon, Visayas, Mindanao. At saka yung mga welder nandyan sa ibang bansa. No? So, siyempre, pag hindi kayo mangarap, talagang wala. Hindi kayo kikita rin ng malaki. Mayroon nga gusto daw siyang malaki ang sahod, mag-abroad. Paano siya magkapag-abroad kung hindi mag-training? Kahit ilang years kayo nagwi-welding, tandaan nyo ha, kahit ilang years kayo nag-welding, ilan pa yung insiton nyo, hindi kayo basta-basta makasampa ng barko. Kailangan kukunin nyo tong bundle na tong design natin talaga. Kasi pagdating sa barko, ito talaga yung ano mo. Number one, kailangan marunong ka magtorno. Ha? Magkasampa ka nga ng, halimbawa, welder ka, magkasampa ka. Hindi ka marunong magtorno. Pero Dick Peter ka. Pero pag sa makina ka, ay hindi ka pwede. Dick Peter, ganun din. Pag uwi mo, patreningin ka rin. Kasi pupunta ka man doon minsan sa makina dahil mayroon kang tutornuhin. Kagaya niya magpabricate ka ng pin ngayon. Ha? So, sinong patornuhin mo? Yung isang Peter sa engine room? Hindi naman pwede yun. No? So, may tatanong, mayroon tayong agency. I-repair kayo mag-apply. Hindi ako mag-apply. Ha? Kayo mag-apply. Kumusta yung ano, umpisa na yung dalawang ngayon? Ano kapag tira na kayo? Wala pa no? Wala pa? O di, sunugin mo yung mukha kagad. Serasyo, dalawa. Ha? Oo, sila para natin. Ha? Ay, theory pa lang ngayon kayo. Anong topic? Uwi ka mamaya, Sir Fred. Ito pa lang sa kasi kasama natin yung plumbing sa barko. Sa barko ngayon, yung i-back yung yung vacuum type. Yung parang sa aeroplano ba, push button. Hangin ang mayroong tubig konti, pero hangin. Yung inidoro naman, mag-drawing ako ng inidoro, Sir Fred. Ito naman dito sa na yan, nandito yung halimbawa, iyan yung mo na yan. So sa likod, mayroong plastic dito na mayroon siyang plastic na parang ganun kalaki. Tapos yung na yon, yung dito sa loob ng plastic na yung operator sana natin, Sir Fred, no? Ito dito may rubber membrane to. Ito dito nakakunik tong plastic na no? Mayroong spring ito dito, no? Ito, pag nakalangan ito ng konti na toilet paper, hindi na maglilik na yung kagad, yung hangin, no? Maglilik na, so hindi na siya nagpa-function. So ito, kailangan mayroon man siyang mayroon siyang ulitin natin yung kasi parang hindi klaro ni Benji, nalilito si Benji sa drawing ko na inidoro. Side view lang tayo, Benji, side view, Okay? Ayos na? Yan, pwede na yan. Boss Benji. So dito nakalagay yung itong membrane na yan dito. Andito yan. No? So ito naman, ang karugtong nito dito, yung rubber hose. Okay? Saka na yung stainless dito na So dito, mayroon siyang hose clamp. No? Dito rin sa yung may plastic na ninyo dito. So, parang kinapitan nitong dito. Membrane dito. Membrane niya, rubber. Ito, magpabricate na kaagad kayo ng engineering plastic. Teflon ba? Magagamit na ninyo yung pagka-torniro ninyo. Okay? So ito, mamasining ninyo yan, lagyan nyo ng thread tapos may hawakan. Sukatin ninyo itong laki dito, 1.5 lang naman yan, or 2 inches pipe. No? 2 inches pipe. Ito yung ipa-plug niyo dito. Dito pala na side. Dito na side, no? Dito na side. Dito niyo sa ipa-plug. So, pag nagkaganyan na yung na yan, may rubber man dyan, nakagano na yung scupper plug ninyo na maliit dito. Maliit. So, may hawakan yan. Huwag niyo lagyan ng huwag niyo lagyan ng estopa. Ito lang talaga i-sealed niya dyan sa pipe na itong rubber, no? Naka-hose clamp yan dyan. Huwag kayo na yung mga
basahan kasi hihigopin niya. Diretso doon na yan sa sewage, ano na yan, masisira yung motor doon. No? Para hindi, magamit pa rin yung mga kabilang CR, kailangan i-sealed mo ito. Kasi pag hindi mo i-sealed yan, panay under yung ano doon sa baba. No? Motor. Kasi ginigiling man yung ano natin doon, dumi natin sa sewage tank, no? So hindi na siya mag-function. So maraming hindi makagamit sa CR. Kaya may standby kayo. So kailangan ninyo ng timba. Anong klaseng timba ito? Ito yung lata, manghingi kayo ng kay Boson, mayroong hawakan diyan. So lagyan nito ng toilet. Toilet kan. Ibig sabihin, pang toilet lang to. Nandyan yung plier mo at saka yung pang ng tawag nito hose clamp, screwdriver, tapos nakalagay pa, screwdriver, lista ninyo mga pugi, yung tawag nito, yung rubber gloves. Bakit kailangan may rubber gloves? Kasi ibak yung hahawakan mo. Rubber gloves. Tapos yung plier, mechanical plier. Yun screw, flat screw or mechanical plier. Isulat nyo ito. Ito yung gagamitin nyo sa barko. Tapos yung itong plug, scupper plug. Iba naman yung scupper plug doon sa ito lang ang design, parang scupper plug. Wala namang malaki man masyado yun, no? Itong plug. Yung tawag nito yung engineering teflon ba, Teflon yan, teflon. Engineering plastic. Teflon, engineering plastic. Imamasinin niyo yan, lagyan nyo ng thread to, hantapan nyo to, mga M12, no? Tapos hawakan yan, kasi hindi mo man mabunot yan pag malakas man yung vacuum yan. Dito, no? So ito yung ninyo, tapos nandyan na lahat for toilet purposes, ito. No? Pagtapos mo ng gamit, sabunan mo itong mga mo, ilagay mo yan dyan. Tuyo. Nandyan, standby yan. Pag emergency na, tatawag na yung, sabihin ka na first engineer, puntahan mo itong kabina mo na ganito. Malalaman nyo yan pag leak kasi maingay man yan. Dito may man yan sa likod. May pintuan ba? Hindi na kayo papasok doon sa kubita ni sa main door ni kabina. Sa likod lang 'yan. Bubuksan sa likod, no? Bubuksan sa likod ba? Mayroong doon door. So pag marinig mo yung maingay, wala na, leak na 'yan. Handa ka na lamutakin yung ibak doon sa loob, nagkalat sa kamarote ni kung kaninong kamarote 'yan. So mayroon din kayong rubber mask. Rubber mask ba? Rubber mask. Kasi maamoy man yan. Pag mag-class mo, mayroon pa mang mga mumhudo na iwan, mais. Halo-halo na yan lahat. Minsan yung inahit ng mga balbas at saka yung doon binubuho sa bulbul. Bulbul. Kalay pa naman tayo. Iyayari tayo ni Ma'am Cho dyan sa Japan. Shout out, Ma'am Cho. No? Saka si Cherry at saka si Pinay Wilder. Batangkin niya yon si Pinay Wilder. No? Meron pang isa yung si Lisa Wilder. Jitaw rin, babae. No? So ito yung sa ninyo, sa tawag nito yung plumbing sa kubita ba? Pag nagkatapat man kayo nung panahon pa ni kupong-kupong na barko, iba naman ang sistema doon sa kubita. Linyada naman, mga piping na naman yun. Minsan yung magbabara doon, yung medyas, o minsan yung brief, kasi naglalababa sa kamarote, doon sa CR. Tapos pagbuhos, maraming sabon na dala doon sa na plus. Babarado yun sa karamihan doon sa mga elbow-elbow. Pitrap. Walang pitrap yung Wala. Wala. Paglaba kayo ng ninyo diyan, wag niyo ibuhos doon sa sa inidoro ba? Kasi sabay yung medyas at saka yung brief. Ay lalo na dito sa offshore.
halo-halo, may mga babae. Ha? O, wag kayong ano ha, pag magkasampa kayo ng mga offshore, may mga babae yan, magla-laundry. Sinundan mo yung laundry na ano, may mga underwear man ng mga babae yan, nagkabulyaso yung ano dito, pinatawag yung mga kuwan. Kasi nawawala man ang underwear ng mga babae. O, totoo yan. Ha? Pinagpantasyahan ba ng mga SM ba? SM. Ano yung SM? Simpleng manyak. Ha? O, di ba? Wag. Di, totoo yan na ano, nagtata mga babae namin makasama, marami mga babae na nawawala yung underwear nila. Amuyin lang yun. Ha? Amuyin. Para kang tinamaan ng COVID. Ah. Amuin mo tapos naka-breathing apparatus ka. So shout out M. Highwell at saka Kabalasak dyan sa US. Happy weekend. Ano na sa kanila ngayon gabi. No? So no. So very important ito ha sa ano ninyo. Kailangan recondition niyo to tapos linisan yan. Tapos spare na naman, ilagay ninyo sa isang plastic na garbage bag ba? Yung mga spare na mga sa CR, linisan yan. Mayroong brush pa pala ito, brush. Kasama pa tong brush. Ha? Mamaya, yung brush dito, hiramin nyo brush doon sa ano nyo, sa kamaro, plastic yan. Brush ba? Hindi pwedeng yung sumisingit-singit dito sa gilid ng rubber. Ano yan mo sa kuko? Ha? Brush yan? Ha? Brush. Tapos naka-rubber gloves kayo. Huwag kayong gagaya doon sa third engineer kung nakasama na yung laki na dumi. Laki pa dito sa bottled water. Nilamutak lang niya. Walang gloves. Maiksi yung mga daliri nun. Pero ang lalaki ba? Kasi ano man yun na tao. Malaki ang katawan. Yung mga daliri. Iksi. Laki ng mga daliri. Anong hindi ma-plus fit. Anong ginawa mo? Nilamutak mo na. Ginanon pa na lang. Dinurog-durog niya eh. Sabay kain, no? Tapos sabay dampot doon sa Pandesal. Alas 3. Break time. Sabi ko, magano ka doon? Sabi niya, hindi lang ito lang iwan lang to. Oh, shout out. Baka napanood to ni ano. Hindi lang natin banggin. May plastic kami, so dalawa kami bitin. Oo. Tayo ng kapitan. Oo. Kapitan. Ay, grabe experience sa barko talaga. Yung ano. Minsan pa paligo ka ng dumi, oh. Ang mahirap kasi itong pag mga barado doon sa mga kisame, babaklasin niyo yung kisame. Handa kayo na pag-disconnect. Kailangan meron kayong timba, baldi ba, 2 or 3. Tapos plastic bag. Yung plastic bag, itali nyo kaagad doon sa dulo ng pipe, idritso sa timba. Kasi pag tagilid ng barko yan, tagilid man yan. Sabi ko sa oiler, libre noy dyan, kasi Tagailoilo man yun. Libre noy, baka ano yan. Sabi, wala man tubig pit. Sos, pag tagilid ngayon, shower nang wala sa oras. Sabi ko, wag kang ano, nagmumura nga. Sabi ko, wag kang ano, wala naman nakakaalam na ligo tayo ng ibak dito eh. Kaalam nila, seaman tayo eh. Safety first kayo palagi talaga. Basta magkabit kayo ng mga linyada, expect nyo na may tubig yan. Ha? Libre yung katawan ninyo. Siyempre, yung baho talaga yan. Kaya nga may ano ko palagi, mas. Yung ano ba natin dyan, yung gagamit natin sa pangjimaw na mas, chemical mas. Dito palagi. Araw-araw yan dyan. Karamihan, nababara doon sa mga babae na CR. Kasi yung napkin, halos isang rolyo. Minsan pa naman yung ano nila napkin, ipaplas. Sasabit man dito sa ano yan. Sasabit. Oo. Buti na lang, hindi ako naging napkin, Sir Fred. Sir Fred, buti na lang, hindi ako naging napkin. Araw-araw ka makaamoy Sinusitis, abutin natin dyan. Yan lang talaga naman sa ano trabaho sa barko. All around talaga tayo, Peter, sa barko.
All around. Minsan may hindi pa tapos sa kabila, hilain ka naman sa kabila. Talagang Si Jan, sir, pag sampa niya, sir, bubugal na, sir. bugan kagad. Lalo na pag sampa mo is nasa shipyard. O, yan dry dock bang barko. Or nag-maintenance ng ano, ng piston. Kaya si utol ko nga sabi niya nakadalawang piston na siya daw Kaya ayaw na niyang uwi na. Sabi ko, extended mo muna dyan sa para yung isa kong kapatid dyan ang papalit sa kanya. Ayaw na niya kasi na nakadalawang piston na daw siya tapos mayroon pang bubunutin. Sa akin, experience ko, pinakamahirap. Siyam na piston. Sa 7 months, 9 piston. At 3 liner. Yan ang ko talaga, bugbog sarado talaga na. Magbunot kayo ng piston, na to na 12 hours, pinakamabilis na yan. Basta naka-prepare na yung yan. Pinakamabilis na yan. Sasamahan nyo pa ng kasama na liner, no? Pinakamabilis na yan. Pero pag nasa laot kayo, patagilid-tagilid yung barko, dahan-dahan ang dyan. Lalo na magulong. No choice man, bunutin talaga yung piston na sira. Hindi pwede na yan. Ang masaklap dyan, pag wala kayong spare, ikukondim ninyo yung ikukondim niyo yung isang butas. 6-cylinder man yan. 6-cylinder. Ma-experience nito, pero ngayon, mga bago naman mga barko. Wala naman yung pinag-i-scrap naman yung mga unsafe na mga barko. No? 5, 6. Halimbawa, itong number 2, wala kayong spare. Bubunutin yan, ikondim yan. Pwede pala yun, sir. Pwede yan. Pwede yan. No? Pero hindi na ganun kabilis ang takbo kasi kulang na siya ng isa Di ba? Pero pwede yan, ikondim. Oh. Ano ilagay din sa kuwan, sir? Blind to. Lagyan ng lagyan pa rin ng head dyan. Lagyan pa rin ng head. Temporary lang yan. May hit talaga. Oh, may head pa rin. Pero wala na siyang wala na siyang piston. Wala na piston. Oh. Wala na siya piston. Hindi na lagyan ng yung kuwan. Hindi, yung dito. Yan ang niya, Mike. Pero wala na ngayon, mga karamihan, mga bagong na barko. Saka may mga na ngayon, barko na wala ng main engine, generator, kagaya nito. Thruster, na lang, motor na malalaki. No? Walang main engine yan. Walang main engine, generator. 6 na generator. Dinamo lang, malaking motor. Ang nag-operate sa propeller, hélice niya, yung motor. Malalaki. Mayroon na ngayon solar na mga barko. Mayroon na ngayon solar. Yachting, yan, mga yachts. So naman, pag nasa tangkir kayo, may mga pagkakataon minsan na mag-ship to ship discharging. Ship to ship, ibig sabihin, wala kayo sa puerto. Hindi kayo dumikit ng pier. So, barko, ship to ship nga, tawag. STS, shout out pala si Chief Engineer Kainglit, no? Nag-ship to ship. So, bawal ang hot work dyan. No? No hot work din. Very strict. 2 barko, magkatabi siya, magkadikit. No? Nagdi-discharging ng kargamento. Yung isang barko empty, kinargahan ng isa. No? Yun ang dyan. Bakit hindi matamaan ng kidlat yung barko? May anti-radiation na sir. Mayroon siyang lightning. Mayroon yan siya. No? Oo. Kayo, pag nasa pala kayo sa barko na maalon yung basyada sa sumasampa yung wag kayong pupunta sa labas. Minsan may barko na dadaan kayo sa tunnel, sa gilid. Ilalim ba? Doon kayo dadaan. Kasi may mga barko minsan yung storage ng mga bakal nandoon din sa deck, sa forecastle. Dito ba sa forward, ilalim dito. Andyan. May steel plate. Minsan first time ko, Sir Pete, ba to? Bakit may kabaong dito? Labas ako, sabi ko, mayata. Mayroon palang
May minsan may mga barko na may standby na kabaong. Oo. Kabaong ba? Walang Hindi. laman, sir? Walang laman. Pwede, kung may laman Steel naman yan, hindi naman kahoy. Ano yun? Steel. Aluminum. Bijilan para magsugal kayo. Aluminum. Bijilan. Para unsay purpose na sir? Ay pag may namatay. Ngayon pag walang kabaong, walang kabaong, di ano yan, binabalot ng ano yan. Ilalagay sa freezer. Kaya si Miss Boy, magpasama naman doon. Mayor, samahan mo muna ako doon. Sir, pag may kabaong, paano ibalsa mo yan? Wala yan, ano yan? Ah, lagay yan doon sa freezer. Sa Balsa mo. freezer yan, frozen yan doon yung bangkay. Kasi may mga ano naman na hindi malayo talaga, hindi kaya abot ng mga chopper o ano diyan. So diyan papasok yan sa ano? Papasok yan sa tawag niyan. Oh. Palamig. Palamig. Oh. Frozen doon sa loob. Yung barko ko sen, dakhil ko magdadaan. Oh. Nakailalim. Sino bang mataas ang dugo sa inyo dito? Taas dugo. Wala. Mataas dugo mo, Chip? Ilan? 140 ilan over 100. Mataas nga yan, no? Oh, wala kang maintenance? Oh, maintenance talaga. Oh. Pero landbis ka man, di ba? Landbis. Oh. Sa barko kasi, ang mahirap kasi sa barko yan, akyat baba. Pag mataas yung dugo mo ba, akyat baba ka sa hagdanan. Akyat baba. Biruin mo yung limang level. Tapos tag 13 steps yung isang level. Ilan yun lahat? 70. Okay, so coffee break muna kayo. Shout out sa ating mga viewer at saka ano. Tapos, ang ano mamaya, yung mga masining, tapos na sa masining, mag-ano tayo mamaya. Pupunta lang ako sa pianing saglit, no? I-solvehin natin yung ano natin doon. Sa pianing. Exam tayo. Yung mga ano na ba, tapos na sa masining. Ha? Tapos si sir, yung ano natin, panggabi, birahan mo ng ano. Naka-ano ka na? Bigyan mo ng plates. 2F at saka 3F. 4F. Tapos 5. Ha? Kaya yan, 5. At least, kasi ano ka, yung ano lang naman siya ba? Malayo pang uyan. Ilang oras siyang prosperidad? 2 oras yan? 2 oras? Kaya mo 2 oras motor? Ang bilis yung takbo mo ah. Sakto nga. Sa bagay kasi ako pag nag-drive kasi kaya matagal dahan-dahan takbo kaya lingon-lingon ba baka mayroong mga magandang ano diyan, dilag. Pag maano na kayo, wag kayong ano sa mga motor talaga, yung safety talaga kayo. Dito kayo sa gilid dadaan, wag kayong pagitna. Minsan parang nang-aasar ba, nandiyan pa binabasbas yung guhit. Gitna. Wala seminar yan sir. Oo. Ay kung tandaan ninyo, minsan hindi naman na ano, may mga driver din na wala sa ayos, problemado. Sasagiin ka, pag wala nakakita sa iyo, patay ka. Patay. Disgrasya. Safety, marami na akong Peter na disgrasya ng mga kasamahan ng mga kakilala. Yung isa sa nagbigay ng advice sa akin, RIP na yun. Taga North Cotabato. No? Wala. Bimili siya ng motor. Bagong-bagong DT. Nag-escort siya ng Bayan Silma ng Palay. Tapos nakainom. Yun sa North Cotabato, yung ganun sa may Magpit, ano ba yung lugar dyan? Pikit? Oh, Pikit. Magpit, yung ganun-ganon. Doon siya. Trailer truck. Ang trailer truck kasi pag ano man yan, pag kurbada, kakawat man yan sa ano. Kainin naman yung kabilang lane. Doon sila, sapul sila. Patay on the spot, natusok dito sa Manobila. Oh. Yung pangalawa, basag yung ulo. Yung pangatlo, yun ang natapon doon sa kakahuyan. 3 man sila nag-backride na nagsakay sa isang motor. Gabi, nakainom. Galing ng Cotabato City. RIP. Wala. Kaya, safety talaga kayo. Pag nasiman ako, taxi na, wag na magmotor-motor. Ang motor, okay lang yan pag bundok ka. Pero dito ka sa highway, sus. Nag-iingat ka nga. Ayun ang mga kaskasiro ng mga driver na ng multicab.
Taxi. Ha? Diba, lalo na pag mag-inom-inuman kayo, huwag kayong magmamahino. Dito, kailan lang sa inyo, di ba? Ahon, saan si Ahon? Absent? Diyan sa kanila, pati si Tanduay, absent? Oh. Mayroong namatay sa kanila dyan na siman? Ha? Di ba nung bagong baba? Ha? Kapitbahay niyo yon? Bagong baba, nag-inuman dyan, nagmotor single. Bangga sa niyog yata yon. Bagong motor. Patay silang dalawa, magbarkada. Bagong ano lang yun, bagong nagsiman yata yon. Parang unang sampa yata yon. Ha? Pasampa pala. Kaya iwasan niyo paalis-alis na ba? Yung malapit ng alis, huwag na kayo maggala ng gala. Magaya doon sa ano ni Kuya Abi, yung classmate sa anak niya ba? Ha? Paalis na sila. After sa sunod na araw, paalis na. Ay yung lolo naman, nagpahatid ng motor kasi maligo dyan sa Masaw. Paglabas nila doon sa nasagi ng padjak, bali itong hindi naka-flight papuntang Denmark. Biruin mo yan? Malas. Pag nabali na yung ninyo, itong binti, ay wala na. Hindi na kayo pwede mag-abroad na Stainless na sir. Mahirapan ka pag stainless sa akyat baba. Pero naman siguro, kaya naman siguro sa'yo, ilang years na ba yan? Wag mo lang sabihin na may stainless ka. 9 years. Kaya ra. Huwag mo lang banggitin sa kasi minsan ang iniwasan dyan yun sa mga insurance ba? Di Balatiro, may stainless din yun. Na-disgrasya yun ng motor. Okay lang naman yun si, man si Sarge, yung Sekyo man. Armalite man, bit-bit nun. Pero tayo mga Peter, mabigat kasi yung mga pipe, kaya iwasan yung sobrang buhat ng bigat. Ha? Iwasan mo, anong pangalan mo? Iwasan mo yung lalay, pag may mabigat trabaho, saka kailangan hindi mabikil yung mo ba? Ha? Pero may street, mabin mo ba ng husto? Okay. Saan ba yun? Bolt? Naka-bolted? Naka-bolt yan, kaya mahigpit. Mahigpit yan. Akala ko kung bolted. Mamaya, hindi stainless yung bolt. Kalawangin yun. Ingat talaga kayo. Itong mga ninyo, kailangan walang injured. Ha? Sir, good evening dyan sa iyo. Siya, kasama yung wife ba? Kayo mga binata, pag may mga trabaho na kayo, asawa na kaagad. Ha? Bakit kayo lang mag-asawa pag may trabaho na? Kasi pag edad mo ng ilang taon ka na ba, si Binji? Dito, sinong bata-bata? Si Binji, ilang taon ka na, Binji? Ha? 31. Ikaw? 32. Ito si 34. Siyempre, pag may trabaho na kayo, 31. Pwede na, asawa na kaagad. Bakit kailangan Kasi pag mo ng 50, kung magkaanak ka kaagad, 19 years. 19 years, di college. Ngayon, kung mag-asawa ka ng 40, wala ka ng trabaho, yung anak mo, college, kawawa na. Di ba? Sino bang bata? Si Tanduay. Ilang taon ka na, Tanduay? Ilang taon ka na ba? Ikaw, 19? 20? Mag-ano ka, 22, asawa na kaagad. Kasi pag ka, 20, halimbawa, 22. Tapos yung magkaanak ka kaagad, graduate ng 23 years or 24 years, 46 yung edad mo. Relax ka na yung tapos na yung mo, anak mo, college. Sino? Sino naman? Ayos Paano ka makaasawa niyan? Yung hinang mo parang tayong kambing. May asawa na yan. May mga asawa na silang dalawa. Hindi pa kasal? Pwede. Sabi niya. Yan. Depende sa inyo kung kaya nyo padala allotment. Kaya ni Buto yan. My will nga sir, 19 sir, may anak ko siya. Yan. Shout out pa si Sir. Parang mix Indian si Sir parang half.
ano ba, mistiso si Sir, ano, M. Highwell, no? Oh. Yan ang ano dyan, advantage. Pero pag wala kayong trabaho, ay wag kayong mag-anak, wag kayong kasi kawawa yung ano na yan. Ha? Maraming mga bata na kawawa ba, gusto mag-aral pero hindi man nakapag-aral dahil mga magulang, wala. Minsan pa nag-asa lang sa ano, 4-piece. Ngayon, wala nang budget yata yung 4-piece. No? Ayuda, AKAP, AX, wala yan. Okay lang kung may magulang na maasahan, pero wala ang... Kaya kayo talaga dito, ang ano ninyo talaga, future ninyo. Pag ano na, may pamilya na kayo, focus na sa family ninyo. Focus ba? Family, turuan mo na kaagad ang business si Mrs. No? Kapitalan mo kung anong ang gusto niya. Pero nagdepende yan sa element. Element ninyo. No, wag yung mag-business ka ng bira ng business. Pero to si Tanduay, pwede to magbayan sila eh. Bili ng lungnik ba? Binta yung ano, inumin yung laman, binta yung bote. Oo. Okay, copy muna tayo kasi hindi pa ako na almusal. Thank you and good morning sa inyong lahat. Okay.